Gagamitin ko tong gandang pinamana niyo sa akin para makapag-asawa ng mayaman at magkaroon ng mga bagay na pinapangarap natin. Sige lang, nak. Gawin mo lang ang gusto mo para matupad natin ang ating mga pangarap. Kapag nagkaroon ka ng asawang mayaman, giginhawa na din ako. Aling Salome, wala na siyang pulso. Mukhang masamang lagay niya. Kapag dinala natin siya sa ospital at nalaman nilang patay na siya, sigurado na magkakaroon ako ng kaso. Ayoko makulong, Aling Salome. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng seryeng ito. Natutuwa po ako sa tuwing nakakapakinig ako ng mga magagandang kwento ng ating mga kababayan. Minsan ay nadadala ako sa mga kwento nila. Yung pakiramdam na parang natatakot, natutuwa o nai-inlove. Damang-dama ko yan kasi nakaka-relate ako. Ako po si Lucy, 30 years old. Ang ikikwento ko sa inyo ngayon ay kwento lang din sa akin ng isang babaeng madalas kong nakakasabay sa mga bank transaction. Ang kwentong ito ang isang nagpabago sa aking mga pananaw sa buhay, lalo pa nga at ako yung klase ng taong materialistiko at mayroong mataas na pangarap sa buhay. Araw ng Martes noon, maaga pa lang ay pumunta na ako sa Bangko de Oro para ideposito sa aking bank account ang perang ipinadal sa akin ng aking boyfriend na si Nestor. Gusto ko kasi makaipon ng malaking halaga dahil marami akong gustong bilhin. Napangiti ako nang maupo malapit sa teller dahil naroon na si Rowena. Edad 40 na siya at asawa ng isang mayamang negosyante. Oh, ikaw pala, Lucy. Nagkasabay na naman tayo, ha? Mukhang magde-deposit ka na naman ng pera. Siguro nagpadala na naman yung asawa mong nasa abroad, no? Oo nga, ma'am. Pero hindi po yung nasa abroad ang nagpadala. Yung boyfriend kong nasa Visaya, kaya ide-deposit ko ulit sa aking account. Ang ibig mong sabihin ay iba na naman yan? Iba rin yung nasa abroad at iba pa din yung kasama mo last time? Opo, ma'am. Tama kayo. Lahat sila ay ibinibigay ang lahat ng gusto ko. Isang tawag ko lang sa kanila at sasabihin ko ang gusto ko, ibibigay nila. Lalo na po itong huli kong ka-phone pal. Nasa abroad din po ba siya? Ay naku ma'am, nandito lang din siya sa bansa natin. Nasa Visayas region po. Long distance relationship kasi kami. Naku, LDR pala kayo. Pero kung magpadala ng pera sa'yo, ay daig pang asawa. Oo ma'am, magaling kasi akong mambola at maglambing kahit sa phone lang kami nag-uusap. Then magpapadala lang kami ng mga pictures sa isa't isa. Tuwang-tuwa siya kapag nagpapadala ako ng mga sexy picture ko. Payong kaibigan lang, Lucy, ha? Huwag kang masyadong magtiwala sa mga taong hindi mo personal na kilala. Tsak na hindi sila matutuwa kapag nalaman nilang pinagsasabay-sabay mo sila. Ay baka mapares ka kay Sally na anak ni Manang Salome. Sino naman po sila, ma'am? Sila yung mag-inang katulong na merong mataas na ambisyon. Maganda at bata si Sally. At yun ang gagamitin niya para maabot ang kanilang ambisyon. Naging interesado ako sa ikinikwento ni Rowena kaya habang hindi pa ako tinatawag ng teller sa bangko ay nakinig ako sa kanyang kwento tungkol sa mag-inang katulong na sina Aling Salome at Sally na nagtatrabaho kay Dr. Harold. Binata pa si Dr. Harold. Wala pa din itong nagiging girlfriend kahit na 30 years old na ito. Guwapo at mayroong magandang korte ng katawan. Kaya naman ang katulong nito na si Sally ay madalas na pinagpapantasyahan si Dr. Harold.
Sally, gisingin mo na nga si Sir Harold. Nakahanda ng pagkain niya. Sabi niya ay gisingin ko siya ng 8:00 ng umaga. Sige po, inay. Ako nang gigising sa kanya. Saglit lang ho. Gigisingin mo lang si Sir Harold. Eh bakit nagsuot ka pa ng sobrang iksi na short na halos kita na yung kuyukot mo? Tapos nagsuot ka pa ng manipis na sando. Aba, naku naman, Sally. Eh baka naman mapagalitan ka na yan ni Sir Harold. Okay lang yan, nay. Saglit lang ha at magli-lipstick din po ako at saka maglalagay ng pulbos. Saka yung pabango na ipaabot nga. Aba, guide mo pang amo natin yan ah. Hoy, Sally, umayos ka ha. Malilintikan ako sa ginagawa mo niyan eh. Nay, hindi ba gusto niyo rin magkaroon ng magandang buhay? Gusto niyo na mabili yung mga bagay na gusto niyo, di ba? Oo naman. Mula sa pagkabata ay hirap na ang aking nararanasan. Kaya sino ba naman ang ayaw guminhawang buhay? Oo, ganun naman pala eh. Eh di wag niyo na akong pigilan sa mga ginagawa ko. Kasi para din naman to sa inyo na eh. Gagamitin ko tong gandang pinamana niyo sa akin para makapag-asawa ng mayaman at magkaroon ng mga bagay na pinapangarap natin. Sa bagay, tama ka dyan. Sige anak, go lang ng go. Susuportahan kita sa mga gagawin mo para guminhawa tayo. Yan! Tama yan, Nay! Kinindatan nga ni Sally si Aling Salome tapos ay lumabas na ito ng kwarto nila. Pakembot-kembot na umakyat sa hagdanan si Sally patungo sa ikalawang palapag ng mansyon kung saan naroon ang kwarto ni Dr. Harold. Nang makarating na si Sally sa ikalawang palapag ng bahay at makarating sa tapat ng isang kwarto ay kumatok siya. Nang hindi kumibo si Dr. Harold ay pinihit ni Sally ang seradura ng pintuan. Hindi naman iyon nakalak. Kaya pumasok na siya ng kwarto. Oh, wow! Tulog na tulog pa talaga ang kwapo kong amo. Kanito pala siya matulog? Nakahubad at nakasuot lang ng brief. Meron din pala siyang abs. At ang kanyang... Wow! Naku, ano ba itong nararamdaman ko? Parang ang init. Nakatitig si Sally sa bagay na nakabukol sa loob ng brief ni Dr. Harold. Maya-maya lang ay bumiling si Dr. Harold. Napatagilid ito. Muli namang hinagod ni Sally ng tingin ng buong katawan ni Dr. Harold tapos ay marahang umakyat sa kama si Sally. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Dr. Harold na parabang gusto niyang halikan ang binatang doktor. Pero nang makita niya na didilat na si Dr. Harold ay kaagad siyang tumayo. Sir, tanghali na po. Gumising na po kayo. Nakahanda na yung almusal niyo, sir. Inaantok pa ako, Sally. Mamaya na lang ako kakain. Ay, sayang naman. Pwedeng-pwede naman ako magpakain ngayon. Basta sabihin niyo lang, sir. Busog pa nga ako. Ayoko pang kumain. Ang gusto ko lang ay matulog. Napuyat ako kagabi. Dami kong ginawa sa laboratorio. Ako din, sir. Kagabi kasi gusto kong matulog. Kaso wala naman yung hinihintay ko. Maraming ginagawa. Pero, pwede naman ngayong umaga. Lagi naman akong nakahanda eh. Patuloy sa pang-aakit si Sally. Marahang itinaas ang laylayan ng suot niyang sando hanggang sa lumantad ang kanyang dibdib habang ang mga mata ay nakatitig kay Dr. Harold. Nakakagat-labi pa ito na talaga namang nang aakit. Kaso lang ay hindi naman iyon nakita ni Dr. Harold kasi nga ay muli na naman itong nahimbing ng tulog. Kaya walang nagawa si Sally kung hindi ang lumabas na lang sa kwarto ni Dr. Harold. Dismayado siyang bumalik kay Aling Salome. Anong nangyari? Nagising na ba si Sir Harold? Ay, nako, Nay. Parang mantika ako matulog. Di nga pinansin ang beauty ko eh. Mamaya na daw siya kakain. Eh, paano ka nga papansinin kung tulog? Napuyat yun kagabi sa laboratorio niya.
Meron naman siguro siyang tinutuklas na bagong gamot. Pero hindi ako susuko. Babagsak din sa aking mga kamay, Nay. Darating ang araw na magiging atin ang mansyon na to. Sige lang, nak. Gawin mo lang ang gusto mo para matupad natin ang ating mga pangarap. Kapag nagkaroon ka ng asawang mayaman, giginhawa na din ako. Oo naman, Nay. Para sa iyo din naman tong ginagawa ko kaya hindi ko sasayangin tong ganda ko, di ba? Maghahanap ako ng magiging asawa na mayaman. At si Dr. Harold ang una kong prospect. Mayaman ha, kuwapo pa. Maya-maya ay naputol ang pag-uusap ng mag-ina nang pumasok sa loob ng bahay ang sikyo ng mansyon na si Mang Tikyo, edad 55. Matagal na itong nanliligaw kay Aling Salome pero madalas naman ay sinusupla ni Aling Salome tuwing magkakaharap sila. Good morning, asawa kong mahal. Musta ka na ngayon? Nakatulog ka ba? Nang maayos? Anong asawa kong mahal ang pinagsasasabi mo? Oh. Pwede ba, Tikyo? Tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng asawa mong mahal. Hindi naman kita asawa. Salome naman. Saan pa ba mauuwi ang panliligaw ko sa'yo? Di ba sa pag-aasawahan din? Kaya ngayon pa lang, nagsasanay na ako. Naku! Hindi mangyayari yung nasa isip mo. Wala naman akong balak na mag-asawa pa. At sakali mang dumating ang ganong pagkakataon, hindi isang matanda na kagaya mo ang iibigin ko. Ang sakit mo namang magsalita, Salome. Bakit kasi hindi mo na lang ako bigyan ng pagkakataon para malaman mo na makakaya pa din kitang paligayahin? Ay nako, Mang Tikyo. Huwag na nga kasi kayo magpumilit kasi wala talaga kayong pag-asa kay inay. Tsaka alam ko na hindi mo na din mapapaligay ang inay ko, no? Sa tingin ko lang sa pormahan nyo wala talagang pag-asa na makapagpapaligaya pa kayo ng babae. Bakit mo naman nasabi yan, Sally? Kasi sa tingin ko mukha nyo na lang ang nagagalit. Yang ano nyo, hindi na. Matapos na sabihin ni Sally ang pangungutya kay Mang Tikyo ay sinabayan pa niya ng malakas na pagtawa kaya parang napahiya si Mang Tikyo. Bahagyang sumimangot ito. Lalabas na sana nang muling mapatingin kay Aling Salome. Napansin naman ni Aling Salome ang hawak na tasa ni Mang Tikyo kaya alam na nito kung ano ang dahilan kaya naroon si Mang Tikyo. Nasa termos yung mainit na tubig. Nasa basket naman yung mga kape. Meron na ding lutong pagkain dyan, kumuha ka na lang. Sige, salamat. Siya nga pala, Sally. Ikaw na nga ang maglinis dun sa kwartong malapit sa laboratory, ha? Idamay mo na rin yung laboratory. Pero, linis lang ang gawin mo dun, ha? Huwag kang makikialam ng kahit na ano. Baka mapagalitan ka ni Dr. Harold. Sige na, ako nang bahala doon. Oh, Mang Tikyo. Ba't ganyan tingin mo sa akin? Walastik ang pormahan natin, ha? Parang hindi ka katulong dito. Para kang amo namin kung pumurma. Mas komportable akong kumilos kapag ganito, Mang Tikyo Ganon, ha? Alam mo sana, magdilang anghel ka. Bakit yun? Maging amo din sana ako pagdating ng araw. Sa ganda mo yan, Sally. Maganda rin ang kurbada ng katawan mo. Sigurado akong yayamang ka. Yun ay kung gagamitin mo lang ang utak mo. Makapag-aasawa ka ng mayaman. Sa bagay na yan magkakasundo tayo, Mang Tikyo. Tama ka dyan. Nang makakuha na ng kape at almusal si Mang Tikyo ay lumabas na ito ng mansyon. Si Sally naman ay kinuha ang walis tambo at dustpan tapos ay nagtuloy sa kwarto na malapit sa laboratory. Naglinis doon si Sally. Matapos na malinis ang kwarto, pumasok naman siya sa loob ng laboratory. Nagsimulang maglinis doon si Sally. Winalis ang mga nakakalat sa simento na mga basura. Pero natigilan siya nang mapansin ang mga mababangis na hayop na ginagawang experiment ni Dr. Harold. Gayon ko lang napasok ang laboratoryong ito Ganito
Ito palang laman nito. May malalaking kulungan na merong nakakulong na mga mapapangis na hayop gaya ng tigre. May sawa, may musang at mapapangis na ahas. Ang mga ito pala ang ginagawang experiment ni Dr. Harold. Tapos sa lamesang yon, anong ginagawa ng isang patay na leon doon? Dahan-dahang nilapitan ni Sally ang patay na leon sa ibabaw ng lamesa. Nakita niya na mayroon pa ring tali sa liig niyon kahit wala na iyong buhay. May mga kable na nakakabit sa katawan niyon na nakakabit din sa mga aparato. Nang maramdaman niya na parang may kumilos sa dulong bahagi ng laboratory ay napalingon siya. Wala naman siyang nakita. Tapos ay may kumaluskos sa gawing lamesa. Nang silipin ni Sally ang ilalim ng lamesa ay nakita niyang nakawala pala ang isang malaking daga. Nagsuot sa mga kabinet na naroon. Napabuntong hininga si Sally at kinabahan. Nang tingnan ulit ni Sally ang leon ay dumilat yun at umangil. Kaya napaatras siya. Napasandal siya kay Dr. Harold. Ay, naku po! Nabuhay ang patay! Dahan-dahan ka lang. Munti ka nang matumba. Mabuti na lang at nasalo kita. Ikaw pala, Doc. Alam mo, takot na takot talaga ako kanina, Doc. Ganito palang nasa loob ng laboratory mo. Nagulat ako nung duminat at nabuhay ang patay na leon. Oo nga. Nakita ko nga na dumilat siya at umangil. Buti pa ang leon. Buhay na. Nagalit nang makita ko. Yung ano mo, Doc? Hindi ba yan nagagalit at umaangil kapag nakikita ako? Hindi ka ba nakakaramdam ng kakaiba kapag nakikita ang ganito ako ka-sexy? Habang patuloy ang malambing na pananalita ni Sally ay hindi naman siya pinapansin ni Dr. Harold dahil ang pansin nito ay nakapokus na sa leon na nagkaroon ng buhay. Kaagad na kinuha ni Dr. Harold ang bakal na pangbusal sa bunganga ng leon para hindi iyon makapangagat. Bakas sa mukha ni Dr. Harold ang katuwaan. Nagkaroon ng magandang resulta ang pagpupuyat ko kagabi, Sally. Nabuhay ang leon. Magaling ang serum na nagawa ko. Sus Mariusep naman. Kanina pa ako daldal ng daldal. Di naman pala ako pinapakinggan. May pagkamanid ba to sa tiyambingi? May sinasabi ka ba, Sally? Wala sir. Ang sabi ko, ang galing nyo. Nabuhay niyong patay na leon. At dahil dyan, gusto kitang i-hug, sir. Congrats! Salamat, Sally. Iyakap ni Sally si Dr. Harold ng mahigpit. Tuwang-tuwa siya. Si Dr. Harold naman ay pinabayaan lang si Sally. Matapos yun ay muling binalingan ang leon. Muli namang tumirik ang mga mata ng leon, nangisay ulit at nanigas hanggang sa mawalan ulit ng hininga. Kaya naman nataranta si Dr. Harold at hinawi si Sally. Nilapitan ng mga aparatong nakakabit sa leon at tiningnan ng mga yon. Bakas sa mukha ang pag-aalala. Anong nangyari? Bakit nawala na naman siya ng pulso? Wala na naman ang hininga niya. Oo nga, sir. Tsugi na naman siya, as in, patay na ulit. Mukhang meron pang kulang sa mga ginagawa ko. Ay nako, talagang malaki ang kulang sa buhay mo, sir. At kaya kong ibigay ang bagay na yon. Kasi ako ang magpupuno sa kulang sa buhay mo. Malaman ko kung ano pang kulang para tuloy ang maging matagumpay ang aking eksperimento. Kailangan ibigay ko na ang lahat ng nalalaman ko para maging successful ito. Di mo naman kailangan pahirapan ang sarili mo eh. Handa rin naman akong ibigay ang lahat sa iyo. Sally, pwede bang humingi sa'yo ng pabor? Oo naman, sir. Anytime, basta ikaw. Kaya ko ibigay ang lahat, basta sabihin mo lang. Anong pabor, sir? Lumabas ka na muna, please. Yung ibang lugar na lang dito sa mansyon ang linisin mo. Hindi ako makapag-concentrate kapag may ibang tao dito eh. Sir, baka napapagod ka na. Gusto mo ay massage kita? Makakatulong ako para ma-relax ka. Hindi na. Gusto kong mapag-isa dito, kaya pabor lang. Lumabas ka na muna, ha? Doon ka na sa ibang lugar maglinis. Walang nagawa si Sally kung hindi ang lumabas ng laboratory. Pumasok siya sa kwarto ni Dr. Harold.
Doon naglinis hanggang sa mapatapat siya sa malaking salamin na nasa aparador na naroon. Napatingin siya sa salamin. Pinagmasdan niya ang sarili doon. Sumayaw-sayaw siya sa harapan ng salamin. Gandang-ganda siya sa kanyang sarili. Tuwang-tuwa siya tapos ay biglang malulungkot dahil maiisip na kahit anong gawin niya ay hindi naman siya pinapansin ni Dr. Harold. Oh, bakit hindi na maipintay ang mukha mo? May nangyari bang hindi maganda? Hay nako, inay, nakakaimbierna. Di ko alam kung lalaki ba talaga yan si Dr. Harold. Abay, kahit anong gawin kong pang-aakit at pagpapasaring, epek! Lahat nagaganda at naseseksihan sa akin pero siya wala lang. Susuko ka na. Ganun ba? Ay, hindi Kasi naman ang gwapo at ang macho niya kaya hindi ako basta susuko, nay. Pero kung may ibang option, why not? Igagrab ko yun. Ayan! Ganyang fighting spirit ang gusto kong makita sa iyo. Huwag kang susuko sa ating pangarap. Totoo naman ang kasabihan. Lahat ng pangarap pinaghihirapan. Kaya laban lang. Nakasuporta ako sa iyo. Salamat, inay. Basta, pangako ko sa iyo, kapag yumaman tayo, magbabakasyon tayo sa mga magagandang lugar na gusto mong puntahan. Napangiti lang si Aling Salome. Tinapik ang balikat ni Sally tapos ay pinagpatuloy na ang paglilinis. Matapos na maglinis ng kwarto ang mag-ina ay nagpunta naman sila sa palengke upang mamili ng mga groceries at iba pa para sa buong linggo. Dala nila ang kotse ni Dr. Harold. Dahil napakaganda ni Sally at sexy ay inakala ng lahat na siya ang amo at si Aling Salome naman ang katulong. Matapos na mamili ay nagtungo na sila sa parking area. Napansin ni Sally na isang lalaki ang nakatingin sa kanila. Nakasakay sa nakaparadang kotse ang lalaki. Guwapo at macho din ito. Pero bumaba iyon nang makitang marami silang dala. Ang dami ninyong dala na, Tulungan ko na po kayo. Nako, salamat amang. Mayroon po ba kayong sasakyan? Kung wala hahatid ko na kayo. Meron kaming dalang sasakyan. Ayun yung kotse ko. Oh, ganun ba? Sige po. Ako na magbubuhat ng mga pinamili ninyo, Nay. Salome ang pangalan ko. At siya naman si Sally. Engineer Rolly Manzano. Engineer ka? Wow! Ang bait mo naman, sir. Nakita ko kasi na nahihirapan kayong magbuhat, kaya tinulungan ko na kayo. Saan pala kayo nakatira? Diyan lang sa malapit na subdivision. Sa Alupihan Street, number 13, yung malaking mansion. Yun ang bahay namin. Ang yaman mo pala, Sally. Ang ganda mo pa. Meron bang magagalit kung dadalawin kita? Ibig kong sabihin, may asawa ka na ba? Nako, single and available ako. Medyo mahigpit lang kasi ang parents ko kaya walang naglalakas loob na ligawan ako. Habang sinasagot ni Sally ang mga tanong ni Rolly ay palihim siyang tumitingin kay Aling Salome para kindatan na ang ibig sabihin ay sumakay sa lahat ng mga kasinungalingan na sinasabi niya para mapaniwala si Rolly sa mga sinasabi niya. Paniwalang paniwala naman si Rolly lalo pangat napakaganda at sexy ni Sally. Kaya nang makarating sila sa kotseng dala ni na Sally at mailagay doon ang mga pinamili, napangiti ng matamis si Rolly. Baka naman kasi ang taas din ang standard mo sa lalaki kaya walang nanliligaw sa'yo. Ano ba kasing hinahanap mo? Simple lang naman, yung kasing yaman ko din. Tapos mabait at mapagmahal. Kahit hindi masyadong gwapo, basta kaya kong panindigan. Baka pwede na ako mag-apply dyan. Pwede ba akong dumalaw sa inyo? Depende. Yun ay kung wala ding magagalit sa'yo. Ibig kong sabihin, wala ka pa ding asawa. Wala pa. Binatang-binata pa ako. Sa edad mong yan, wala ka pang asawa? Siguro ay hindi ko pa talaga nakikita ang babaeng gusto ko talagang pakasalan. Siguro ngayon pa lang yun. Bulero ka pala, no? Baka maniwala ako niyan. Anyway, kung gusto mo talagang pumunta sa amin,
Tawagan mo muna ako. Eto ang telephone number namin sa house. Mas maganda na walang aking mga magulang kapag dumalaw ka para walang hassle. Pwede naman akong dumalaw kahit nandun sila para malaman nila na malinis ang hangarin ko sa'yo. Saka na lang kita ipakikilala sa kanila. Kapag nakilala kita ng mabuti. Pwede bang sundan ko kayo para hindi na ako mahirapan na makita ang address mo? Sure. Yun ay kung wala kang gagawin. Matapos na maisara ni Sally ang compartment ng kotse ay sumakay na siya at saka nginitian ng matamis si Rolly. Tapos ay pinaandar na ang kotse at umalis na sila sa lugar na yon. Si Rolly naman ay sumakay na din sa kanyang sasakyan at sinundan sina Sally hanggang sa makarating sila sa mansyon. Nang buksan ni Mang Tikyo ang gate ng mansyon ay ipinasok doon ni Sally ang kotse. Dinala sa garahe at saka bumaba ng sasakyan. Si Aling Salomina ang nagbaba ng mga pinamili nila habang si Sally ay muling lumabas ng gate at pinuntahan si Rolly na nakaparada sa kalsada ang kotse. Ito ang bahay ko. Pasensya ka na. Hindi kita pwedeng papasukin sa ngayon kasi nandiyan ang parents ko. Tsaka mainit ang ulo ni Daddy. Okay lang. Sa ibang araw na lang. Ang laki pala ng bahay mo. Mansyon pala. Halos parehas lang tayo. Talaga ba? Mansion din ang bahay mo? Oo naman. Para saan pa't naging engineer ako? Kung hindi ko magagawa ng maganda ang bahay ko, di ba? Kumpleto na ako sa lahat. Asawa na lang ang kulang. Wow, ibang klase kang talaga. Masyado kang prangka. Pero yan ang gusto ko sa isang lalaki. O paano? Kita tayo sa susunod ha? Baka hinahanap na ako ng daddy ko eh. Tumawag ka muna bago ka dumalaw, okay? Matapos silang mag-usap ay kaagad na pumasok sa loob ng gate si Sally. Nang isara niya ang gate, sinilip pa niya si Rolly sa labas. Nang makitang umalis na yon ay nakita niya na nakaupo si Mang Tikyo. May suot na Ray-Ban habang nakatingin sa kanya. Napansin ni Sally na parang hindi kumikilos si Mang Tikyo kaya nang lapitan niya ay inalis niya ang Ray-Ban. Tulog pala si Mang Tikyo. Sabi ko na nga ba eh. Patulog-tulog na naman kayo, Mang Tikyo. Oo nga, Sally. Alam mo naman na wala na akong karelyebo dito kasi nga stay in na din ako. Napuwit ako kagabi habang nagbabantay dito. Siya nga pala, Mang Tikyo. Kapag meron pong dumating dito na maghahanap sa akin, pakitawag na lang ako ha. Salamat. Basta ikaw nang bahala sa akin, sa inay mo. Ha? Nagkasundo nga sina Sally at Mang Tikyo kaya pumasok na si Sally sa loob ng mansyon para tulungan si Aling Salome sa pagluluto ng pagkain. Masaya naman si Aling Salome nang makita ang anak. Oh, nasaan na si engineer? Umalis na ba? Oo, inay, umalis na. Pasensya ka na kanina ha. Kailangan ko na kasing gawin yun eh. Hindi kita pinakilala sa kanya. Pero pagdating ng oras, makikilala ka din naman niya, Nay, bilang inay ko. Ayos lang yun, anak. Gawin mo lang kung ano mga plano mo. Dito lang ako, handang sumuporta sa mga pangarap mo. Opo, inay. Pangarap ko talaga makapag-asawa ng mayaman. Kaya nagpanggap ako na ako ang may-ari nitong mansyon. At alam niyo ba ang sinabi ni Rolly, Nay? Oh, Meron din siyang malaking bahay. Asawa na lang daw ang kulang. At sa tingin ko gustong-gusto niya ako. naku! Huy, kapag nagkataon, anak, magkakaroon ka din ng malaking mansyon. Engineer ang magiging asawa. Mangyayari nga yun, Nay. Kung patuloy pa din akong babaliwalain ni Dr. Harold. Pero gagawin ko pa din ang lahat para mapansin niya ako. Ibig mong sabihin, reserba lang si Rolly? Tumangulang si Sally sa kanyang ina. Paano nga nakita niyang palapit sa kanila si Dr. Harold. Kaagad nang umiti si Sally at sinalubong si Dr. Harold. Malambing ang tinig niya nang tanungin ang kailangan ng doktor. Doc, may kailangan ka ba?
Oo, gusto ko ng fresh orange juice. Nakabili ba kayo? Naku, opo, meron po. Alam ko kasi na palagi kayo naghahanap nyon, kaya marami akong biniling orange fruits. Sandali lang, Sir Doc, ha? Igagawa ko kayo. Mapo muna kayo. Hindi na. Pakidala na lang sa kwarto ko. May nire-research pa ako eh. Sige, sir. Dadalhin ko na lang doon yung fruit orange nyo. Nang makaalis na si Dr. Harold ay kumuha ng mga orange si Sally at inahanda ang juice ni Dr. Harold. Nilagyan din iyon ng ilang piraso ng yelo bago dinala sa kwarto ni Dr. Harold kung saan nakita ni Sally na nakasuot lang ng sandong puti si Dr. Harold at nakahiga habang may binabasa ng medical books. Marahang ibinaba ni Sally ang orange juice sa lamisetang malapit sa lampshade sa gilid ng kama ni Dr. Harold. Sir, eto na po ang juice nyo. Salamat, Sally. Musta naman ang experiment nyo, Doc? Na-resolve nyo na ba ang problema ng serum na ginagawa nyo? Hindi pa masyado pero malapit na. Magaling kang doktor, sir. Ba't hindi ka pumasok sa mga ospital? Doon, check na mas marami kang matutulungan. Makikita nila ang kakayahan mo at ang mga experiment mo mapapakinabangan ng lahat. Hindi ko naman kailangan magtrabaho pa sa ospital. Mayaman na kami. Ang gusto ko lang ay makaimbento ng mga kakaibang bagay. Nag-enjoy ako sa ganito. Ayoko ring sumunod sa mga magulang ko sa States. Masaya ako dito. Pero dahil dyan napapabayaan mo ng sarili mo, sir. Nagkakaedad ka na. Kailangan mo ng makakasama sa buhay. Nandiyan naman kayo ni Aling Salome na kapamilya ko na din. Ayos na yun. Talaga, sir? Para sa iyo ay kapamilya na kami ng inay ko? Wow! Ang bait mo naman, sir. Kaya ang sarap mo yakapin. Oo naman. Masaya ako. At nandito kayo ng inay mo. Sa tuwa ni Sally, niyakap niya si Dr. Harold. Sinadya niya na idikit ang malulusog na dibdib sa katawan ni Dr. Harold para akitin ito. Tapos ay halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Tinitigan ni Sally ng matagal si Dr. Harold na parang nang aakit. Salamat, sir, ha? Kung gano'n ang turing mo sa amin ng inay ko. Kaya naman, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin. Ang bait mo kasi, sir. Sally, Po. nagagalit na naman siya. Ha? Kailangan kong pigilan. Hayaan mo lang magalit, sir. Gusto ko yun. Handa naman ako kahit magalit yan. Kaya huwag mong pigilan, sir. Yung iyon, Sally, nagagalit na naman. Kailangan kong pigilan ang pagwawala niya. Ayun oh. Hindi mo ba naririnig ang pag-angil niya? Sandali lang ha. Dito ka na muna ha. Inalis ni Dr. Harold ang mga kamay ni Sally na nakayakap sa kanya. Tapos ay ininom ang orange at lumabas na ng kwarto. Naiwanan si Sally habang nakahiga sa kama. Kitang-kita sa mukha ni Sally ang panghihinayang. Tapos ay napakagatlabi na lang si Sally habang hinihimas niya ang mga hita. Matapos ay lumabas na din siya ng kwarto. Napadaan sa tapat ng laboratory, sumilip sa nakaawang na pintuan at nakita nga ni Sally na tinuturukan ni Dr. Harold ng serum na pampakalma ang nabuhay na leon. Tapos ay bumalik na siya sa kusina kay Aling Salome. Nang sumapit ang gabi, bumangon si Sally. Oh, saan ka pupunta? Malalim ng gabi. Di ako makatulog na Naiinitan ako Gusto ko maligo muna. Iba ka naman mapulmonya ka niyan. Gabi na, maliligo ka pa. Doon naman ako maliligo sa banyo, Nay. May heater doon. Tsaka sandali lang. Gusto ko maligo muna. O siya, sige. Ako'y matutulog na. Lumabas ng kwarto nila si Sally at nagpunta sa banyo na may heater. Malamlam na ang mga ilaw papunta roon. Nang makapasok siya ng banyo ay kaagad na naghubad ng kanyang damit. Huhubarin na din sana ang suot niyang bra at panty nang makarinig siya ng kaluskos sa kusina. Kaya muli niyang isinuot ang damit. Bahagya siyang sumilip ng buksan ng pintuan ng banyo. Wala naman siyang nakita. Nang lumabas siya ng banyo at mapalingon sa salas ay may anino siyang nakita. Mang Tikyo,
Ikaw ba yan? Walang sumagot sa tawag niya. Napalunok si Sally habang nakatingin sa lugar kung saan niya nakita ang tumakbong anino, tapos ay marahan siyang humakbang papalapit sa switch ng ilaw. Pero ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa lugar kung saan niya nakita ang anino. Habang kinakapa niya ang switch ng ilaw ay muling tumakbo ang anino paalis doon. Tumakbo sa kusina, kaya naman nang buksan na ni Sally ang ilaw sa salas ay wala na siyang nakita doon. Kinabahan si Sally kaya hindi na siya muling bumalik sa banyo. Malapit na siya sa kwarto nila nang biglang may humawak sa kamay niya. Ay, naku po! Diyos ko po, huwag po! Maawa po kayo! Sally, ako ito. Si Rolly. Huwag kang sumigaw. Ikaw naman, Rolly? Tinakot mo ako? Ba't ka pumasok dito? Gusto kitang makita eh. Sabi mo kasi, hindi ako pwedeng pumunta rito kapag nanditong parents mo. Kaya pumasok na lang ako ng libre. Naku! Buti hindi ka nakita ng gwardiya namin. Sige na. Umalis ka na. Umalis ka na at baka magising pang daddy ko. Mapapagulitan ako noon. Inihatid ni Sally sa pintuan sa kusina si Rolly. Nang makalabas iyon ay kaagad niyang isinara ang pintuan, pero paglingon niya ay meron siyang nakita na nakatayo sa madilim na sulok ng kusina. Kumikislap ang hawak na kutsilyo dahil sa talim niyon. Kaya muling kinabahan si Sally at napaatras. Nanlalaki ang mga mata niya at hindi makapagsalita. Bakit gabi na ay gising ka pa, Sally? Sir Harold naman, tinakot mo naman ako eh. Kala ko kung sino nang may hawak ng matalim na kutsilyo. Matutulog na nga ako eh. Sinigurado ko lang na maayos na naisara tong pintuan dito. Kayo po, sir. Bakit gising pa kayo? Nagutom ako eh. Gusto kong kumain ng apple. Kaya may dala akong kutsilyo pang balat. Meron pa dyan sa refrigerator, sir. Sige po, saglit lang. Kukuha ako. Ako na lang. Magpahinga ka na. Maaga ka pang gigising bukas. Di baling mapagod ako basta ikaw lang, sir. Payag ako. Kahit anong ipagawa mo, kahit anong gusto mo, game ako, sir. Magsabi ka lang. Okay, sige, Eto na ang kutsilyo. Ipagbalat mo ako ng apple. Gusto kong matikman kung matamis ba yan. Ako, sir. Baka gusto mo din akong palatan at tikman. Hindi na narinig ni Dr. Harold ang mga sinabi ni Sally dahil umalis na ito at umakyat sa hagdanan. Binuksan naman ni Sally ang ilaw sa kusina at kumuha ng mga apple sa refrigerator. Binalatan ng mga yon at biniyak. Tapos ay dinala sa kwarto ni Dr. Harold. Ibinaba sa lamisetang naroon. Sir, may tatanong ako sa iyo. Pero wag ka magagalit, ha? Sige, ano yon? Ano bang itsura ko? Maganda ba ako? O pangit sa paningin mo? Siyempre, maganda ka. Walang duda yon. Kung titingnan ka nga para kang mayaman. Kung ganun bakit parang hindi ka naaakit sa akin? Kahit anong gawin kong pagpapasexy, parang baliwala lang sa'yo. Bakla ka ba? Hindi lalaking lalaki ako. Kung ganun bakit? 7 years old pa lang ako nang dumating kayo ni Aling Salome dito sa bahay. Halos magkasabay tayong lumaki at nagkaisip. At sa mga panahong yun, ay minahal na kita, Sally. Itinuring kitang isang nakababatang kapatid. Kasi solong anak lang ako. Kaya ganito ako kabait sa'yo. Kapamilya ang turing ko sa inyo. Kaya hindi ko sasamantalay ng bagay na yon. Parang napahiya si Sally kay Dr. Harold kaya pinahid niya ang munting luha sa kanyang mga mata. Tapos ay lumabas na siya ng kwarto ni Dr. Harold. Naisip niya na kaya pala kahit anong gawin niyang pang-aakit ay hindi man lang tablan o makadama ng kahit konting init ng katawan si Dr. Harold. Kaya pala ay ganoon lang ang damdamin yun sa kanya. Kaya nang makabalik siya sa kanilang kwarto ay kaagad siyang nahiga sa kanyang kama at natulog. Kinabukasan tanghali na siya nang magising. Kagaya ng dati si Sally ang naglinis sa mga kwarto sa ikalawang palapag ng mansyon. Nang pumasok siya sa laboratory ay nilinis niya agad ang mga kalat doon. Lalabas na sana siya doon nang biglang may kumalabog. Nagulat siya at napalingon. Nanlaki ang mga mata ni Sally nang makita ang nakawalang leon.
nakatingin kay Sally. Hindi naman makatakbo si Sally dahil nakapwesto ang leon malapit sa pintuan ng laboratory. Nang humakbang ang leon palapit sa kanya ay napaatras siya hanggang sa mapasandal na siya sa dingding. Kaya naman nasukul na siya ng leon at nang makalapit sa kanya ay umangil yun. Kaya naman takot na si Sally. Nay! Doc Harold! Sally, huwag kang gagalaw para hindi ka niya kagatin. Tulungan mo ako, sir! Inasinta ni Dr. Harold ng hawak na baril ang leon. Tranquilizer ang bala niyon. Nang tamaan sa leeg ang leon ay napatigil ito sa ginagawang pag-amoy kay Sally. Pumikit-pikit ito at di nagtagal ay dahan-dahang bumagsak. Muling nakatulog nang umepekto na ang tranquilizer. Kaya naman takot na takot si Sally nang makaalis doon. Umiiyak na yumakap kay Dr. Harold. Salamat, sir. Akala ko lalakain na ng leon ang beauty ko. Isipin mo ba yan? Uunahan ka pa niya? Loko na yan? Okay na. Huwag ka nang umiyak. Ligtas ka na. Pakitawag mo na lang si Mang Tikyo, ha? Papuntahin mo dito. Kailangan ko ng katulong para maayos ang leon na ito. Ay, sige nga, sir. Kulong mo na yan. Nakakatakot talaga yan. Ang tutulis ng mga pangil. Ngayong buhay na siya at malakas na ulit ay babalik ko na siya sa zoo na pinanggalingan niya para mailagay siya sa mas malaking kulungan kasama ng iba pa niyang kalahi. Nang marinig ni Sally ang paliwanag ni Doc Harold ay kaagad siyang lumabas ng laboratory at pinuntahan si Mang Tikyo sa gate kung saan nakita na natutulog na naman. Ginising niya si Mang Tikyo at pinapasok sa loob ng mansyon. Tinulungan ni Mang Tikyo si Dr. Harold na buhatin ang natutulog na leon. Inilabas ng mansyon at inilagay sa kulungan. Isinakay nila sa pick-up ang kulungan at ang leon. Aling Salome, samahan niyo po ako, ha? Pupunta tayo sa zoo at iatid natin ang leon na ito. Sige po, sir. Ay magpapalit lang ho ako ng dami. Sige po, ganun din ako. Nang pumunta na si Aling Salome sa kwarto nila ay naroon din si Sally. Napansin ni Sally na nagpalit ng damit ang ina kaya nagtaka siya. Saan ang lakad mo, Nay? Sasamahan ko daw si Sir Harold sa zoo. Ihahatid yung leon doon. O siya, ikaw na munang bahala dito, ha? Oo nga po, Inay. Buti nga, mawala ng leon na yon. Kakatakot. Muntik na ako makagat. Buti na lang, tumating si Dr. Harold. Iniligtas niya ako. Talaga namang hindi kanya pababayaang masaktan. Oo nga po, Inay eh. Pero, tatapusin ko na yung ilusyon ko mapangasawa si Doc Harold. Umamin na siya sa akin. Talagang turing kapatid lang ang nararamdaman niya para sa akin, Nay. Kaya, pwede na ako mag-focus kay Ronnie kasi mayaman din naman siya. Sige, ikaw ang bahala. Nakasuporta ako sa lahat ng gagawin mo. Matapos silang mag-usap ay lumabas na si Aling Salome. Naghintay na sa labas kung saan naroon ang pick-up. Makalipas ang ilang pang sandali ay lumabas na din ng mansyon si Doc Harold at sumakay na sa pick-up. Umalis na sila ni Aling Salome. Noon naman nakatanggap ng tawag si Sally sa telepono kung saan si Rolly ang nasa kabilang linya. Kung hindi ako pwedeng dumalaw dyan sa inyo, iyahin na lang kita mag-date para magkakilala tayo ng mabuti at makita mo ang tirahan ko. Sige, pwede naman. Sundin mo ako dito. Ngayon na ha. Magbibihis lang ako. Hintayin kita sa gate ng mansion ko. Sige, see you. Nang ibaba na ni Sally ang telepono ay kaagad siyang nagpunta sa kanilang kwarto. Nagbihis siya ng sexing damit at nagpabango. Nagdala din siya ng shoulder bag para doon ilagay ang wallet, pabango at lipstick niya. Lumabas na siya ng mansyon at nagpaalam kay Mang Tikyo. Lumabas na siya sa gate. Di naman nagtagal ay dumating na si Rolly. Ibang kotse naman ang dala. Wow! Iba na naman tong kotse mo ha? Oo naman. 3 kasi ang sasakyan ko. Halika na.
Sumakay na si Sally sa kotse matapos ay umalis na sila. Nagtuloy sila sa mamahaling restaurant. Mamahaling pagkain ang in-order ni Rolly. Beefsteak, kare-kare, nilagang baka at may pang-dessert pa na leche flan at fruit salad. Talagang nagpasikat ito kay Sally. Lihim namang natutuwa si Sally. Naisip niya na talagang maraming ang pera si Rolly. Ang dami naman ang in-order mo. Dalawa lang tayo. Tama lang yan para magkausap din tayo ng maayos habang kumakain. At saka pwede namang ipabalot yung matitira. At saka pala, pagkatapos nito, isama kita sa bahay ko, ha? Sa bahay mo? Oo, para naman makita mo ang bahay ko. Kaya sige na, kumain na tayo. Sige, maganda yan. Para makarating ako sa bahay mo. Sabay na nga silang kumain habang nagkakwentuhan ng mga bagay tungkol sa kanilang dalawa. At matapos iyon ay isinama nga ni Rolly si Sally kung saan ito nakatira. Nakita nga ni Sally na totoo nga ang sinasabi ni Rolly. Nakatira din si Rolly sa malaking mansyon na mayroon ding nakabantay na gwardya. Pero pansin ni Sally na palaging nakatingin sa kanila ang gwardya doon, kaya para siyang nainis. Nang mapansin siya ni Rolly ay saglit na nagpaalam si Rolly kay Sally. Nilapitan ang gwardya at kinausap ng mahina. Pare, makisama ka lang sa akin, ha? Akong bahala sa'yo. Basta wag kang magkakamali na sabihin sa kanya na family driver lang ako dito. Pare, kapag napasagot ko ito, magiging mayaman na ako, pare. Milyonarya ang babaeng ito. Laki ng mansyon. At magiging akin din yon kapag napangasawa ko siya. Kaya relax ka lang. Sakyan mo lang ako, ha? Sige na, babalikan ko na siya. Anong ipinubulong mo dun sa gwardya? Ang sabi ko sa kanya, ayusin niya ang pagbabantay niya. Tandaan ka din niya. Kapag pumunta ka dito, tawagin ako. Medyo suplado kasi itong gwardya ko eh. Kaya sabi ko, kapag ikaw ang kaharap, dapat palagi siyang nakangiti. Ganun ba? Buti naman kung ganon. Oh, ayun. Ngumiti na din ang mapatingin dito. Sabi ko naman sa'yo eh, magiging mabait na yan sa'yo. O paano? Pasyal muna tayo? Muli nga silang umalis ni Rolly sa mansyon. Namasyal sila. Mabilis na lumipas ang oras. Gabi nang ihatid siya ni Rolly. Nang pumasok siya ng mansyon ay nalaman niya mula kay Mang Tikyo na hindi pa nakakauwi sina Aling Salome. Kaya kaagad na nagtungo sa kusina si Sally. Nagluto ng hapunan at matapos ay nagpunta sa kanilang kwarto. Nahiga si Sally sa kama. Naisip sina Aling Salome at Doc Harold. Di nagtagal ay nakatulog siya. Nang mga sandali namang yon ay pauwi na din sina Doc Harold. Ginabi na po tayo. Medyo malayo talaga ang zoo. Oo nga ho, sir. Madilim na kaya ingat kayo sa pagmamaneho. Oo nga po. Medyo malayo pa naman lang sa atin. Pero ayos lang po yun. Kasi nakakatuwa naman na maibalik na natin yung leon sa dati niyang tirahan. Tuwang-tuwa siya nang makita ang mga kalahi niya. Oo nga po, Dok. Nagtawanan pa ang dalawa. Pero naputo lang kasiyahan nilang iyon nang biglang may tumawid sa kalsada na isang babae. Dinig na dinig ni Doc Harold ang malakas na kalabog sa unahan ng sasakyan dahil nabangga niya ang babae. Kaagad na nagpreno si Doc Harold tapos ay bumaba ng sasakyan nang huminto iyon. Nakita nila ni Aling Salome ang babaeng nabangga na nakahandusay sa kalsada, duguan at wala ng malay. Kaagad na hinawakan ni Doc Harold ang pulso ng babae. Doc Harold! Nakabangga kayo! Oh, Diyos ko! Ang dami niyang dugo! Dalhin na natin siya sa ospital! Aling Salome, wala na siyang pulso. Mukhang masamang lagay niya. Kapag dinala natin siya sa ospital at nalaman nilang patay na siya, sigurado na magkakaroon ako ng kaso. Ayoko makulong, Aling Salome. Kung ganon, ano ang plano mong gawin, sir? Iiwanan lang ba natin siya dito? Hindi po, Aling Salome.
isasama po natin siya pabalik ng mansyon. Baka makagawa pa ako ng paraan para tulungan siya. Sige ho, sir. Tayo na. Binuhat ni Doc Harold ang babae tapos ay tumingin muna sa paligid. Nalaman nila na walang bahay sa lugar na yon. Puro punong kahoy, sagingan at matataas na damo ang matatanaw sa paligid kaya natiyak nila na walang nakakita sa aksidenteng nangyari. Isinakay ni Doc Harold sa sasakyan ang babae. Inihiga sa mahabang upuan sa likod ng driver's seat tapos ay umalis na sila roon. Nang makarating sila sa mansyon ay ipinarada ni Doc Harold ang sasakyan sa garahe tapos ay binuhat nito ang babae at sa kusina dumaan. Sa isang kwarto sa ikalawang palapag ng mansyon nila dinala ang babae. Inihiga sa kama na naroon. Aling Salome, wala pong dapat makaalam nito ha. Gagawin ko ang lahat ng nalalaman ko sa medisina para mabuhay siya. Mula po ngayon, wala mo nang papasok sa kwartong ito ha. Kahit kanino, wala kayong pagsasabihan tungkol dito. Mapagkakatiwalaan ko ba kayo? Opo, Doc. Maliwanag po. Kahit ho si Sally, pagbabawalan ko na pumasok sa kwarto na yan. Sige po, sir. Magpapahinga na ho ako. Sige po, salamat. Nang makaalis na si Aling Salome ay kaagad na pumunta sa laboratory si Doc Harold. May mga aparato siyang kinuha at dinala sa kwarto kung saan naroon ang babae. May kinuha din siyang mga botelya ng serum at mga dextrose. Lahat ng iyon ay ikinabit ni Doc Harold sa katawan ng babae. Matapos ay kumuha si Doc Harold ng planggana at maligamgam na tubig. Kumuha din ng face towel at nang bumalik sa kwarto ng babae ay pinunasan ang mukha niyon na puro dugo. Matapos niyon ay tinahi ni Doc Harold ang mga sugat ng babae para maampat ang pagdudugo ng mga iyon. Matapos ay lumabas na ng kwarto si Doc Harold. Nilagyan ng padlock ang kwarto na iyon bago nagpahinga sa sarili niyang kwarto at nagpahinga. Tanghali na nang magising si Doc Harold. Sally, huwag mo nang linisan ang kwarto na yan. Bakit naman, sir? Dati ko naman nililinis ah. Basta, mula ngayon, huwag mo nang linisan ang kwarto na yan. Mayroon akong mahalagang bagay na inilagay dyan. Kaya nga nilagyan ko na rin ng padlock eh. Sige po, sir. Hindi na nga nagpumilit si Sally na buksan ang pintuan ng kwartong iyon. Ibang kwarto na lang ang nilinis niya. Nang makaalis naman si Sally ay pumasok sa kwarto si Doc Harold. Nagulat si Doc Harold nang makita ang malaking pagbabago ng itsura ng babae. Madali kasing naghilom ang mga sugat niyon sa muka lalo na ang mga tinahi ni Doc Harold. Kaya naman natuwa si Doc Harold, hindi na iwasan na kausapin ang babae. Ibig sabihin, hindi lang sa hayop tumatalab ang serum na nagawa ko. Kahit sa tao, mabilis ang kanyang epekto. Pasensya ka na ha. Hindi ko naman sinasadya na mabangga ka eh. Bigla ka kasing tumawid. Teka, bakit ngayon ko lang napansin na maganda ka pala? Sana'y mabuhay ka para naman makilala kita. Muling pinunasan ni Doc Harold ng basa na face towel ang mukha ng babae matapos ay muling pinagmasdan. Gandang-ganda si Doc Harold sa babae at sa totoo lang ay hinahagod nito ng tingin ang kabuuan ng katawan ng babae. Sexy kasi ito at mayroong magandang mukha. Kaya napakagat-labi na lang si Doc Harold tapos ay lumabas na ng kwarto. Nagpunta sa banyo at naligo. Tapos ay nagbihis at lumabas. Aling Salome, alis muna ako ha. Kayo lang bahala dito sa bahay. May importante lang akong lalakarin. Sige ho, Doc. Mag-iingat po kayo, ha? Ay, siya nga pala, Doc. Uuwi din po ba kayo kagad? Baka po gabihin na ako, Aling Salome. Kasi babalik po ako dun sa lugar na kung saan natin nabangga yung babae. Makikibalita ako. Baka meron nang naghahanap sa kanya. Sige po. Mag-iingat ho kayo. Nang makaalis na si Doc Harold ay saka naman nakatanggap ng tawag si Aling Salome mula kay Rolly. Kaagad na tinawag ni Aling Salome si Sally para kausapin si Rolly.
Nagsabi si Rolly na dadalaw at dahil wala naman si Doc Harold ay pumayag si Sally. Kaya naman makalipas lang ang 2 oras ay dumating na si Rolly. Pinapasok ito ni Mang Tikyo nang malamang si Sally ang hinahanap nito. Ang bait ang gwardiya ninyo. Pinapasok ako nang sabihin ko na ikaw ang dadalawin ko. Ha? Ay yung kasi sinabi ko sa kanya. Kapag dumating ka at hinanap ako, papasukin ka niya. Kaya pala kaagad akong pinapasok. Nga pala, ang laki naman ng bahay mo. Oo naman. Gusto mo ipasyal kita sa kabuuan nito. Sige nga, para makita ko ang itsura. Para kung may maganda siyang design, ay magaya ko. Isinama nga ni Sally sa kabuuan ng mansyon si Rolly hanggang sa makarating sila sa 2 palapag ng mansyon. Nakita ni Rolly ang laboratory at ang iba pang kwarto hanggang sa makarating sila sa kwarto na mayroong padlock. Naging interesado si Rolly doon. Bakit may padlock ang kwarto nito? Anong meron sa loob? Di ko alam Basta sabi ng daddy ko bawal tong pasukin at buksan. Kasi sobrang importante daw nasa loob nito. Sobrang importante? Wow! Baka naman dyan itinatago ng daddy mo mga kayamanan ninyo. O kaya ay meron talagang mahalagang bagay na nandyan. Di ko talaga alam kung anong narito. Dati nabubuksan ko pa to Pero ngayon hindi na. Sabi ng daddy ko, bawal talaga yung buksan. Okay. Huwag na nating piliting buksan. Baka nga sobrang mahalaga ang nandyan. Tayo na sa baba. Baka lumamig ng meriendang inihain na Aling Salome. Sumang-ayon naman si Sally. Bumaba na sila ni Rolly. Sa salas na lang sila na malagi ng matagal habang nag-uusap. Hindi napansin ni Sally na paminsan-minsan ay tumitingin si Rolly sa 2 palapag ng mansyon na parabang mayroon itong inisip na siya lang ang nakakaalam. Makalipas ang mahabang oras ay nagpaalam na si Rolly. Nang sumapit ang gabi, kakain na sana ng hapunan sina Aling Salome at Sally kasabay ni Mang Tikyo nang mawalan ng ilaw. Naku, ano ba yan? Bakit ngayon pa nawala ng kuryente? Tikyo! Lumabas ka nga muna at buksan mo ang generator. Tapos sabay-sabay na tayong kumain. Sige. Mabuti na lang at marami pang diesel ang generator. Teka lang, at pupuntahan ko sa likod ng bahay. Lumabas ng mansyon si Mang Tikyo. Dala nito ang flashlight para gawing tanglaw sa madilim na paligid. Natigilan si Mang Tikyo sa paglakad ng malapit na sa generator. Paano ay naramdaman ni Mang Tikyo na parang may tumakbo sa gawing likuran niya. Lumingon agad si Mang Tikyo pero wala naman siyang nakita. Tinanglawan ulit ni Mang Tikyo ang paligid. Wala naman siyang nakita kaya lumapit na si Mang Tikyo sa generator. Pero bago mabuksan ni Mang Tikyo ang generator ay nanlaki ang mga mata ni Mang Tikyo. May nakatayo sa likuran niya. Nang lumingon si Mang Tikyo may 2x2 na tumama sa balikat niya. Walang malay na bubagsak si Mang Tikyo. Sa loob ng mansyon ay nagsindi na ng kandila si Sally. Hindi yata napagana ni Mang Tikyo yung generator, Nay. Oo siya. Mamaya na lang tayo kumain. Doon muna ako sa kwarto natin. Ligpitin mo na lang muna yan, ha? Sige po, Nay. Ako nang bahala dito. Nang makaalis si Aling Salome ay niligpit ni Sally ang mga pagkain sa lamesa. Inakala ni Sally na nagbalik ang kanyang inay nang maramdaman niyang may nakatayo sa likuran niya. Pero nagulat siya nang makitang 2 lalaki ang nakasuot ng mga damit na itim at bonnet na itim ang nakatayo doon. May mga hawak na patalim. Huwag kang sisigaw kung ayaw mong masaktan. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Pera. At mahalagang bagay lang ang kailangan namin. Kung mananahimik ka, hindi ka masasaktan. Alam ko naman na ikaw ang may hawak ng mga susi ng kwarto dito. Kaya makikipagtulungan ka sa amin. Huwag niyo ako sasaktan. Maawa kayo sa akin. Hindi naman ako nananakit ng babae. Lalo pa nga at kasing ganda mo.
makipagtulungan ka lang sa amin. At ipinapangako ko sa'yo, hindi ka masasaktan. Tayo nasa ikalawang palapag nitong mansyon. Isinama nga ng dalawang lalaki si Sally sa ikalawang palapag ng mansyon at dahil hindi naman talaga nakasara ang mga kwarto doon, madaling nakapasok ang dalawang lalaki at nahalughog ang mga cabinet doon. Lalo na sa kwarto ni Dr. Harold. Nakakuha ng mga alahas at pera ang dalawang lalaki. Halos mapuno na ang mga bag na dala ng dalawang magnanakaw. Nang lumabas na doon ay pinuntahan naman nila ang nakalak na kwarto. Nasaan ang susi nito? Buksan mo, dali. Wala nga sa akin ang susi niyan. Pinagbabawal nga sa amin buksan yan eh. Kung gano'n ay sirain mo na lang ang padlock, pare. Tiyak na dyan nakatago ang mga kayamanan nila. Kapag nagkataon, tiba-tiba tayo rito. Sumunod naman ang isang lalaki. Inilabas nito mula sa likuran ng pantalong suot ang martilyo. Yun ang ginamit para sirain ang padlock ng pintuan. Ilang malalakas na pukpok lang ay nasira ang kandado niyon, kaya naman nabuksan na ang pintuan. Unang pumasok ang lalaking may hawak na martilyo, ginamit nito ang flashlight para tanglawan ang paligid ng kwarto. Nakita nito ang babaeng nakahiga sa kama. Nilapitan nito ng lalaki at tinanglawan ang mukha, pero biglang dumilat ang babae at hinablot ang mukha ng lalaki tapos ay nanlilisik ang mga mata ng babae. Kinagat nito ang lalaki. Napasigaw ng malakas ang lalaki. Pare, anong nangyari dyan? Pare! Walang hiya ka! Pasukin mo na doon yung kasama mo! Nakakuha ng pagkakataon si Sally. Siniko ni Sally ang lalaki kaya naman napaatras ang lalaki. Nakatakbo si Sally papunta sa hagdanan. Hahabulin sana ni Sally ang lalaki pero nakalabas na ng kwarto ang babae na isa pa lang. Aswang. Hinarang ng aswang si Rolly. Hinablot ang bonnet kaya lumantad ang mukha nito. Kahit nag-aagaw ang dilim at liwanag ay nakilala ni Sally si Rolly. Nakita rin ni Sally nang lapain ng aswang si Rolly. Sally! Tulungan mo ako! Walang hiya ka! Magnanakaw ka pala! Aswang! Layuan mo ako! Lumayo ka sa akin! Kitang-kita ni Sally nang lunukin ng aswang ng buo si Rolly. Parang isang sawa ang aswang na kayang lumunok ng tao. Kaya naman sa takot ay napasigaw si Sally, kaya napatingin sa kanya ang aswang. Yun naman ang pagkakataong lumabas ng kwarto si Aling Salome. Bakit ka ba sigaw ng sigaw? Nay, magtago ka! May aswang dito sa loob ng bahay! Naku po! Ay, Diyos ko! Aswang ba ikamong sinasabi mo? Opo, inay! Magtago na kayo, dali! Pumasok na kayo ng kwarto! Iligtas mo din ang sarili mo! Tikyo! Nasaan ka bang damuho ka? Natutulog ka na naman siguro! Nagmamadali na tumakbo si Sally pababa ng hagdanan para sana pumunta kay Aling Salome at makapagtago sila sa kwarto nila. Pero mabilis na tumalo ng aswang. Nauna pa ito sa baba kaya isinara na ni Aling Salome ang pintuan ng kwarto. Bumalik ka sa itaas ng mansyon! Magtago ka! Opo, inay! Napatingin kay Sally ang babaeng aswang tapos ay marahang humakbang paakyat sa hagdanan. Kaya naman nagmamadaling tumakbo si Sally pabalik sa itaas ng mansyon. Nang makarating siya sa laboratory ay kaagad siyang pumasok. Nilak ang pintuan at nagtago sa loob ng malaking cabinet. Matagal na nakiramdam si Sally habang nakasilip sa siwang ng cabinet. Di nga nagtagal ay narinig ni Sally ang malalakas na kalabog sa pintuan ng laboratory. Nang masirang pintuan, matagal na natahimik ang paligid. Kaya naman butil-butil ang pawis ni Sally habang nasa loob ng cabinet. Hindi kasi makita ni Sally sa siwang kung nasaan ang halimaw. Anak! Nasaan ka na? Sumama ka na lang sa akin. Doon tayo magtago sa kabilang kwarto. Nay! Nay! Nang muling sumilip sa siwang ng cabinet si Sally ay nakita niya si Aling Salome na nasa loob na din ng laboratory. Kaya naman marahang binuksan ni Sally ang cabinet. Lumabas doon si Sally at lumapit kay Aling Salome. Takot na takot si Sally pero si Aling Salome ay parang kalmanteng-kalmante lang. Ba't ba kayo lumabas sa kwarto niyo?
loob ang aswang. Delikado siya. Kita ko na nilunok niya ng buhos si Rolly. Ang walang yan yun, magnanakaw pala. Bagay lang sa kanya ang malagim na kamatayan. Kaya pala ayaw pa buksan ni Doc Harold ang kwartong yun kasi aswang pala tinatago niya doon. Naku po, inay. Tayo na sa kwarto magtago. Natataranta namang hinawakan ni Sally si Aling Salome sa kamay at hinatak palabas ng laboratory. Pero pumiglas si Aling Salome at nanatiling nakatayo doon. Kaya naman nagulat si Sally at muling nilingon ang ina. Nagulat si Sally nang makitang ang babaeng aswang pala ang nahawakan niya. Ginaya lang ang anyo ni Aling Salome para palabasin sa pinagtataguan si Sally. Bago pa makatakbo si Sally ay muli siyang hinawakan ng babaeng aswang sa mahaba niyang buhok. Napaliyad si Sally kaya naman lumantad ng kanyang leeg, bagay na ikinatuwa ng aswang. Lumabas ang mahabang pangil nito para kagatin na si Sally pero nakapa ng kamay ni Sally ang isang herenggilya na mayroong laman na kung anong serum. Buong lakas na itinusok ni Sally sa balikat ng aswang. Hindi ko alam kung ano ito. Pero malalaman ko kapag umepekto na. Sige, tanggapin mo lahat. Napaatras ang aswang. Parang may kakaibang naramdaman sa likidong kumakalat ngayon sa buong katawan. Kaya nang makita yon ni Sally, tumakbo siya palabas ng laboratory pero nakita niya na hinabol siya ng aswang. Lalo yung nagalit. Nang makita ni Sally ang isang kwarto ay nagmamadali siyang pumasok doon. Nilak ang pintuan. Pero malalakas na kalabog sa pinto ang sumunod na nangyari. Kaya naman napahagulgol na sa takot si Sally. Para mo nang awa! Tigilan mo na ako! Hindi ko naman gusto may istorbo ka. Ang magnanako na si Rolly at ang kasama niya ng istorbo sa'yo. Ang kasalanan ko lang naman, nagpanggap akong mayaman eh. Akala ko kasi mayaman din siya kaya sinama ko dito. Tama ka. Dahil sa akin, nakarating siya dito at ginulo ka sa'yo ang pamamahinga. Maawa ka. Please, patawarin mo na ako. Patuloy na umiyak at nagmakaawa si Sally. Kasunod niyon, katahimikan. Parang naunawaan siya ng aswang kaya naman pinunasan ni Sally ang kanyang luha at lumapit sa pintuan. Idinikit doon ang kanyang tenga para mapakinggan kung nasa labas pa ng kwarto ang aswang. Nang wala siyang marinig na pagkilos sa labas ay nakahinga siya ng maluwag. Pakiramdam niya, ligtas na siya. Kaya naupo na siya sa kama. Pero biglang kumalabog ang pintuan, persahang nasira ang padlock niyon. Nang bumakas yun ay pumasok ang aswang pero sa pagkakataong ito ay parang nanghihina na ito. Pipikit-pikit na ang aswang, parang huling lakas na nito ang ginawang pagbalya sa pintuan. Maawa ka sa akin! Huwag mo akong kainin! Patawarin mo ako! Patawarin Sally, mo na ako! nandito na ako. Sir! Lumayo ka sa babae niya! Aswang yan! Miss, lahat ng nangyari sa'yo, akong may kasalanan. Huwag mong saktan ng mga taong walang kasalanan. Pasensya ka na kung nabangga kita. Hindi ko naman sinasadya. Bigla ka kasing tumawid pero amanos na tayo kasi naibalik ko naman ang buhay mo. Galit na hinarap ng aswang si Dr. Harold. Inilabas nito ang matatalas na pangil, marahang humakbang palapit kay Dr. Harold. Nang malapit na ay tuluyang tumumba ito dahil umepekto na ang tranquilizer na itinurok ni Sally kanina. Inakala naman ni Dr. Harold na lalapain siya kaya ang hawak na patilim ay naitusok ni Dr. Harold sa dibdib ng aswang. At dahil may halong pilak at tanso ang kutsilyo ay naging abo ang aswang nang mamatay iyon. Sir, salamat at tumating ka. Kung hindi, baka ginawa na ako hapunan ng aswang na yan. Sorry. Muntik na kayo mapahamak ng dahil sa akin. Nag-uwi ako ng aswang sa bahay ko. Sorry din, sir. Dahil sa aking pagpapanggap na mayaman, kaya may magnanakaw na umakyat dito. At nagpilit na buksan ang kwarto sa pag-aakalang kayamanan ng nandun. Pangako po, sir, hindi ko na uulitin yun. Kalimutan mo na yon. Ang mahalaga ay ligtas tayo. Kung nagkataon din naman na nabuhay ang aswang at akong nasa kwarto,
Baka ako ang nakain yon. Mabuti na lang at may magnanakaw. Siya nga pala, sir. Nasaan na po kaya ang aking inay at saka si Mang Tikyo? Halika, hanapin natin sila. Sana iligtas sila. Nagmamadaling hinanap ni Sally at Dr. Harold sina Aling Salome. Nakita nila na ligtas naman si Aling Salome nang magkulong sa kwarto. Si Mang Tikyo naman ay natagpuan nila sa likuran ng bahay malapit sa generator. May malaking sugat sa ulo at balikat si Mang Tikyo. Wala pa ring malay. Kaya naman, pinagtulungan na ito ni Sally at Dr. Harold para ipasok sa loob ng mansyon at magamot ang mga sugat na iyon. At matapos ko nga na marinig ang kwento ni Ma'am Rowena tungkol kina Aling Salome at Sally, parang kinilabutan ako. Mahirap talagang maging materialistiko at magkaroon ng sobrang taas na pangarap. Mahirap din na gamitin ang ating kagandahan para makaakit lang ng mayamang tao na maaaring magbigay sa atin ng magandang buhay. Baka sa paghahangad natin na makuha ang mga ganong bagay ay kapahamakan ng ating maranasan. Kaya nang hiniling sa akin ng ka-phone pal ko na magkita kami, ay pumayag naman ako. Pero nag-disguise ako ng oras na magkikita kami. Pumasok ako sa restaurant na sinabi niya at kaagad ko naman siyang nakita. Pero may kasama siyang babae. Kaya sa isang lamesang malapit sa kanila ako naupo. At narinig ko na plano pala nilang mag-asawa na sadyang maghanap ng mga babaeng maluloko para anyayahan sa kanilang lugar. Para gawing handa sa kapistahan ng mga aswang. Dahil doon ay kinilabutan ako at nagmamadaling lumabas ng restaurant. Mula noon, kinalimutan ko na siya.